goal ay dublehin po natin yon sa distance, dahil para may allowance kayo na mag-brake kung magsa-sudden stop po yung car. So yun lang ang ating tip mga angel, at isi-share ko lang kung ano yung mga na-observe ko dito. So yeah, yan mga angel, oh, kita nyo yung daan mga angel, ako na lang nakikita na clear. Yan. Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga angel. So yos. Canada, maple syrup and La Cabernet. Ay, kick your ass all hockey season. Ay, now teach me riding horses. Ay, yeah, this is Canada. Ay, moose live. Hola ho mga ka-angel. So ito naman po yung lingkod yung katrabat kalakwat sa Kuya JJ. So mga ka-angel, ay malamig sa Calgary ngayon. Siguro nasa minus 15 something. At nag-snow kahapon at windy. Pero lang talaga mga angel. So pupunta tayo ngayon mga angel, magre-return tayo ng mga order natin sa online. Hindi natin nagustuhan. Deadline ngayon, muntik ko na nakalimutan. So ito mga angel, oh. So return natin yung mga na-order natin. At wala namang problema yan. Basta meron siyang designated o parang specific date na kailangan may return mo. So no problem. So angel, yung sitwasyon ng Calgary ngayon, ayan. Yan, buti hindi siya napuno yung snow, mga malilit lang na flurries, pero malamig mga angel. So tara, let's go. Oh, ito lang po yung buhay dito sa Canada mga angel. Kailangan natin magkuskus. Ayan mga angel, ayan. So dahil dito natin pinark yung car natin, so kuskus tayo para makita natin, kasi bawal din po mga ka-angel yung puno yung snow yung car nyo, matitikitan ngayon ng police for security purposes, simple hindi nyo makita. Ayan. So yan yan mga ka-angel, at ang lamig mga ka-angel. At tayong gloves, ang hirap pagka wala kang gloves tapos nagkalilinis ka ng snow sa car mo. Kailangan talaga may gloves kasi malamig, may minus 15 something mga angel. So yeah, kung di kayo sanay, kailangan mag gloves for safety purposes, para mas maganda po nyo yung malinis yung car ninyo, especially pagka walang araw, gabi na. Kailangan may gloves talaga mga angel, kasi talagang para siyang kumbaga malalapnos yung kamay. So yeah mga angel, so on the way pa tayo sa isang dropping area, at i-drop natin yung na-order natin sa online. So hindi natin medyo nagustuhan, at saka hindi nagana yung isa, so ibabalik natin. May palugit naman po yan, pero muntik ko na nakalimutan mga angel. Ngayon pala yung last day na mai-drop ko siya, otherwise ay baka hindi ko na may return. So yeah, punta na tayo mga angel. At maaraw ngayon sa Calgary, although malamig, walang snow. Kahapon nag-flurries mga ka-angel. May snow siyang malilit sa parte po ng Calgary. Dito sa eastern part nag-snow. It's downtown, wala mga ka-angel. Sa sobrang laki po ng Calgary, tulad ng sinabi ko, ay nasa 800,000 plus square kilometer mga ka-angel. Ay di hamak na mas malaki sa Metro Manila, isa sa mga biggest city when it comes to land area dito sa Canada or even in North America. Sa laki po niya mga ka-angel, may part na nag-i-snow, may part na hindi, yung Calgary kahapon. So maaraw siya. Itong kagandahan sa Calgary mga ka-angel, o even Edmonton, tinatawag nila one of the sunniest or maybe the sunniest major city in Canada, dahil kahit nag-snow, ganito po yung kalabasan, may araw, unlike po sa ibang lugar na makulimlim.
especially sa Winnipeg mga ka-angel, Saskatchewan area, Saskatoon, Regina, Baluquilimlim, walang araw, kaya mas lalong malamig doon mga ka-angel, kasi wala nga yung araw na nakakatulong sa at least pag kontra sa lamig. Kaya ito yung kagandahan mga ka-angel. Kaya okay lang na nag-snow, malamig, pero may araw. Yun ang advantage po ng Calgary sa some other major city ng Canada. At siyempre of course close to the mountain area, Rocky Mountain, yan po yung bump. Then pagka-ikutin nyo po yan yung Jasper. So yun mga kanyel, at araw po ng Sabado medyo hindi masyadong busy yung road dahil wala pong mga pasok ang mga kids sa school, at saka yung mga worker from the government or even the private companies. Meron pong mga companies na may work po ng Saturday or even Sunday, but not at all. Mostly po day off nila ngayon, rest day. Medyo hindi masyadong traffic yung Calgary, yung mga major roads, but still Calgary is growing at na marami pong lumilipat dito, kaya nadadagdagan yung mga car. Kaya pinipredict nila yung Calgary na magiging next Toronto, Montreal, and Vancouver in the future mga ka-angel. Malapit na, nararamdaman na dito ngayon dahil crowded na traffic. Yung Deerfoot mga ka-angel, yung pinaka primary freeway, ay nako, nung pumunta ako dito 8-9 years ago, hindi po ganun ka-traffic na kumbaga i-compare ngayon. Kaya kailangan nila expand yung Deerfoot Trail, yung freeway. Kulang pa nga yung 1 lane mga ka-angel na dinagdag nila. Kung tutusin mo, at least 2 lanes ang dinagdag both sides dahil talagang mabipil mo yung traffic kararo pagka rush hour mga ka-angel. So sana at ma-expand pa, kumbaga advance, para hindi na po problemahin sa susunod na mga taon. Although budget is an issue, pero pag magaya pinaglalaanan ng gobyerno. At for your information mga ka-angel, yung Deerfoot Trail at saka Stony Trail, it's managed under the government of Alberta, hindi po government ng Calgary. So yun ang kumbaga sana mangimasok yung Calgary dahil nasa part po siya ng jurisdiction, ay magtulungan ng City of Calgary at saka yung government of Alberta. So yeah, parking tayo mga ka-angel at magpiprint tayo dito sa store na ito at i-drop natin yung isa nating i-return. So let's go mga ka-angel. So tara mga ka-angel, pasok tayo sa loob. So i-drop natin dito sa Staples. So pwede po kayong mag-drop dito mga ka-angel. Yung mga online shopping po dito mag-return. Yung mga other carrier po pwede rin po dito mag-drop. So magpiprint din po tayo dito para sa label po ng box natin. Let's go. So ayan mga ka-angel, pasok tayo sa loob. So puntahan natin yung kung saan i-drop yung oh yun mga ka-angel pala no. So may i-return tayo sa Puyolator tsaka doon banda. Sakto, tara. Yan yung returnan. Mga tayo mga ka-angel. Baka pwede dito yung Canada Post. Ito, tuturo ko sa inyo paano mag-print. Try natin dito mga ka-angel. Hindi nagana yung isa dun. So i-print tayo dito. Pipitin natin yan. Then USB, gamit tayo ng USB. So credit, ayan credit. So siguro mga $5 lang, wala pa. Select natin itong $5 and then next lang natin. Yun, itap na natin mga ka-angel. So ayos in-accept na, then i-accept lang natin to. Then ilagay natin yung USB natin. Yan, kabit natin. Hintayin lang natin yung instruction.
Simple lang dito mga angel, save nyo lang yung files nyo sa USB o kahit anong mga memory at pwede USB-C pwede rin. So puntahan natin yung ito. Yan po yung select lang yung files, parang computer lang, then i-click, then next lang natin. Then okay siya, ito din print natin yung label. So since 2 pages, so 2 pages, so in-next lang natin yan mga angel yan. Letter color print, sige, $1 lang mga angel oh. Then ito na, lalabas na. Tayo lang natin. Ayos, ayan na mga angel, na-print na. Ito yung level natin, babalik natin sa Ontario. Tapos yung label po ng hazmat. So ayan lang po, simple. Bahala po kayo kung ilang copy, pat isa lang kailangan natin. So pagtapos na, end session lang po yan mga angel, ayan. So, kung magkano lang po yung amount ng print nyo lang po i-charge sa inyo. Hindi ibig sabihin pag $5 yung nilagay yung pre-authorize ay $5 na rin. So bahala po kayo, walong option dyan. So pwedeng print receipt. So automatic dito na rin po yung receipt mga angel, lalabas. Ayan. So na-print na natin. Please remove USB drive na. So pwede nating tanggalin na. Safe na po yan. Okay, tapos na. So ganun lang kasimple mga kanyal, kaysa magpiprint kayo sa bahay ng mga sarili nyong printer. So tingnan natin yung So ayan, okay na. Tapos na mga kanyal. At manghiram tayo ng tape o scissor para i-cut natin dito. Let's go. At doon natin i-drop. So kinot na natin yung print natin mga angel. So ikakabit natin dito ngayon para hazmat po kasi to, para alam nila na battery operated po yung nasa loob. For security purposes po yan sa aeroplane. Ayan mga angel. So kinabit na rin natin yung label. Yan, tape na natin to. So meron na rin po siya nung previous. Ayan, natin natanggalin na yan. So pwede na ito, edit na natin. Ito pwede na. Yung isa, dahil ito Canada Post, ito naman is Purolator. So sila na yata mag-pack o baka FedEx o UPS po ito. So sila na mag-pack, yung item lang bibigay natin. Okay, let's go. Ito wala ng tao mga ka-angel. Yan, dito tayo. Dito lang po kadali magpa-return mga angel. Yan, tara, let's go. Mga angel, hindi nila tumatanggap sa Canada Post, but Canada Post lang hindi pwede. So FedEx, UPS, Purolator, yan, tanggap nila lahat. So hindi natin maibalik kung isa. So pupunahan natin sa Canada Post kasi may sariling mundo Canada Post, baka hindi. So although na-prepare na natin. So ang maganda mga angel, pag hindi po Canada Post, sila lang magpapak, and then i-scan yung QR code lang, and then they will return the money right away sa account mo. Unlike po sa Canada Post, it takes time. So yan po talaga, importante may return natin. Let's go. Yung mga angel, yan, dami mga staples, marami silang mga gadgets dito. Yan mga angel, oh. Yan, staples, parang Best Buy din po dito. When it comes to mga electronics, mga papers, yan. Yan, let's go. So ito mga angel, yan. Yan, sounds good. Okay, let's go. Nagbigay pa sila ng $5 sa discount mga angel sa next purchase, oh. Ayos yan mga angel, ano, piprint. Let's go. Mag-i-snow mga angel. Oh, snow mga angel. Oh, yan, nag-i-snow na naman. Oh, yan mga angel, oh. Is na naman yung paligid. So ganun talaga ang buhay dito.
Ka-Angel, oh. Sana hindi siya magtagal o makapal para hindi mapuno yung daan na naman. So ayan, talaga ang buhay mga Angel. Sasakar natin at i-drop natin ito sa Canada Post at mag-iigib tayo ng gas kasi ito yung nakigib kahapon. Let's go. So ayan mga Angel, talagang lumalakas na naman yung snow. So nasakar na tayo. So ti-check natin yung kung saan yung murang gas. Ito na mga Angel, yung tinuro kong apps na very convenient. Yan. So yung gas body, click natin yan para makita natin kung ano yung lugar na so ipapain gas natin, imamap natin para mas madali nating maiso mga Angel. Ayan. So tingin tayo ng mura. So mura pa rin sa Costco mga Angel. Yan so mura pa rin. Doon tayo itong sinasabi ko kanina, nag 1.54 na mga Angel. Yung kahapon ganun din, nagtaas na, nagsipagtaasan na mga Angel. So doon pa rin sa dati talaga, sa Costco pa rin ang mura. So okay lang yan, malapit lang naman tayo doon. So doon na tayo mag-igib din kasi di tayo nakigib kahapon mga Angel. So sa other Costco dito sa East Hill, tingnan natin kung yan, yung Costco gas dito mga Angel is 1.45 mga Angel. Ayan ito yung sinasabi ko na very cool. Isusum kahit sa US to, ginagamit ko mga Angel. At napaka-convenient itong madali ka lang makakuha ng idea kung saan yung mura instead na mag-browse ka pa sa internet. So halos yung Costco dito 1.45 pa rin mga Angel. Tingnan natin dito sa may dito sa may malapit sa Deerfoot. So halos ganun lahat yung mga presyuhan mga Angel. At talaga doon talaga mura pa rin sa may Chutina. So tingin natin yung dito sa may 1.44. So doon pa rin talaga dito mga Angel. Dito pa rin talaga sa 1.36 sa Costco na ito. So let's go mga Angel. So lumalakas yung snow mga Angel. Ako mapupuno yung daan. So pag ganito mga Angel ay pagka hindi po auto o automatic po yung lights ninyo ay kayo na po mag-open. So i-open nyo na po yun para visibility purposes po ng ibang car para makikita niya kayo. Kasi pagka malayo po hindi po makikita yung car. Usually lalo pag kayong driver malabo na po yung mata. So for mas maganda buksan nyo po yung ilaw front tsaka especially po sa likod dahil usually naman po yung may daylight light naman po yung harap, yung sa likod po yung parang pinaka backlight minsan hindi po nag-automatic open yun pagka old cars. So yun, so magkagas tayo mga Angel at samahan nyo ako at para makita nyo yung daan kung ano yung sitwasyon po ng Calgary ngayon mga Angel. So ayan at giveaway lang po tayo. Tuladaan tayo sa Stony Trail para hindi siya masyadong traffic. So ito mga Angel yun talaga parang nag-zero visibility na siya ulit. At ito na yung sinasabi ko, kagabi hindi po ganito, maliliit lang po mga Angel. So ingat po tayo sa pagdadrive. Ayan. So mamers tayo ng Stony Trail mga Angel at po tayo ng Costco. At doon sa may kanina mga Angel Staples, kaya nagprint tayo doon kasi mas tingin ko mas makakasave ng money. Although mas convenient kung meron kang sariling printer. May printer tayo sa bahay mga Angel kaso wala ng ink. At saka mabilis lang maubos mga Angel. Kaya dito sa Staples mura lang yung per pages at yung black and white tsaka yung color. Mura lang mga Angel. So nagbayad lang tayo ng $1 at dun sa color 2 pages. So in that case po hindi ka na problema ng ink. At least pang emergency purposes lang po yung mala sa printer sa bahay kung hindi kayo makalabas. Pero mostly po pagka kaya naman lumabas, doon na kami nagpiprint sa Staples mga Angel at very convenient. I-save nyo lang yung files nyo sa USB o sa any flash drive, kahit sa memory card na meron kayong card reader, pwede na naman po yan ma-insert doon at saka USB-C. You can also use your phone but I think
mas sa aking observation is mas madali kung isave nyo na lang sa USB para mabilis lang siya mag-read doon sa printer. So yun ang ginagawa natin mga ka-angel, mga documents ganyan, immigration documents, yan. Kahit yung mga passport, photo, or kung yung mga citizenship or permanent resident photo, pwede rin po sa Staples mga ka-angel. Dahil po naka-design talaga yung store na yon para sa mga dun sa about sa documents, may mga electronics din po sila mga ka-angel. So nakikita nyo yung daan mga ka-angel, so ingat po, kailangan bigyan ng distance yung daan lagi. Huwag nating tutukan po yung mga car mga ka-angel. So kailangan po yung 3, 4, 5 seconds rule ay dublehin po natin yon sa distance, dahil para may allowance kayo na mag-brake kung magsa-sudden stop po yung car. So yun lang ang ating tip mga ka-angel, at share ko lang kung ano yung mga na-observe ko dito. So yeah, ayan mga ka-angel, nakikita nyo yung daan mga ka-angel, ako na lang nakikita na clear. So talagang may wind pa, hangin, ay kaya yun, lalong inahangin niya yung mga snow dito sa both side. Kaya yun, lalong lilipad yung mga snow na ayan, parang nagpa-flasher itong harap natin. So it means po talagang hindi siya pwede magpatakbo siguro dahil di niya nakikita, zero visibility mga ka-angel. So tayo din po ay kailangan na sumang-ayon din po yung mga yung nangyayari sitwasyon ngayon. Hindi tayo pwede magpatakbo mabilis for safety reason, especially pag may mga kasama tayo sa car natin mga ka-angel. So yan, binibigyan ko ng proper distance, doubling distance, kasi po pagka ganitong situation maintindihan po ng mga ibang driver na hindi kayo pwede magpatakbo ng mabilis. Like I said, you can stay in the middle or in the rightmost. Yung leftmost, alayan nyo lang open yan, doon sila mag-overtake kung gusto nila mga ka-angel. Basta yung sa inyo ilagay, agad maaari huwag kayo pumesto sa leftmost dahil overtake lang ngayon, dahil yung mga nagmamadali doon sila dumaan. At para kung gusto nila maging patakbo mabilis, it's up to them mga ka-angel. Basta ikaw, intindihin mo yung sarili mo mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, nakikita nyo yung daan mga ka-angel, parang nasa ulap tayo, parang nasa aeroplano tayo mga ka-angel. O ayan hindi na nakikita. Kaya ingat na pagdadrive. At ito na, kumbaga kailangan yung mga winter tire natin, kasi iba yung kapit po ng winter tire sa other design po ng tire. So ayan, bigyan natin ng allowance. So yan mga ka-angel, so delikado sa mga ganitong sitwasyon pagka pupunta, lalo sa mga isolated tsaka yung mga bundok na hindi nakikita na dahil paggabi mga ka-angel, delikado yung ganito. Kaya kailangan maging cautious tayo lagi, doble, triple po yung pag-iingat natin mga ka-angel. So ayan, kita nyo mga ka-angel, di nakikita. Kaya ito ang sitwasyon sa Canada, sa winter time, na kailangan hindi po pwede dito yung aggressive. Lalo ngayon tignan yung daan mga ka-angel, hindi clear. So yan, may nakikita. Ito kailangan maging alerto mga ka-angel. Ito medyo na kung pag titignan nyo siguro sa video mga ka-angel, hindi nyo nakikita na may car din sa harapan ko. Hindi ko rin nakikita na. Pero sinusundan ko po yung parang footprints po ng mga car. So dyan tayo mag-rely ngayon para doon yung susundin natin mga ka-angel. O ayan mga ka-angel, ayan, pagkikita nyo, sumisilip yung car sa harapan ko. So dahan-dahan lang, no aggressive dahil napaka-delikado po ang daan ngayon mga ka-angel. So ayan, di nakikita. So kailangan na nating maging i-flasher siguro para at least nagbiblink, nakikita ng mga car sa likod natin. Okay mga ka-angel? At saka one more thing mga ka-angel, give way to the cars ahead of you sa mga merging. Wala pong mawawala, mag-give way lang for safety reasons for both of you. So ayan, give way tayo doon sa mga ahead natin para makamerge sila. So may car po dito sa harapan ko at medyo nag-struggle siya dahil may mga magmamerge. So pag mag-exit siya siguro. So ito ang sinasabi ko na mga ka-angel. Kaya kailangan na yung mata natin ay maging alerto so ayan mga ka-angel. So very dangerous mga ka-angel ang sitwasyon ngayon dito sa Stony Trail sa west. Napakahangin.
Okay, so i-placer lang po natin yung hazard para ma-aware po yung car sa likod ninyo at sa other cars na may car talaga sa harapan nila. Kasi hindi nakikita mga ka-angel, oh. Oh, yan, oh. At delikado ang daan mga ka-angel. At tinanggal ko na nga yung eyeglass ko. Pero nakakasilaw, ilagay ko muna. Oh, ayan mga ka-angel. So medyo dito clear na. Pwede natin patayin yung flasher. At mag-exit na tayo dito. So one more thing mga ka-angel, tip ko, huwag yung tututukan yung mga malalaking car like mga truck o yung mga pick-up truck dahil po yung buga po, yung parang talsik po ng mga isno sa likod, mapuput na sa inyo lalo pag maliit na car, hindi nyo na makikita, matatakpan po yung windshield ninyo. So in that case po baka mahirapan kayong yun sa vision ninyo. So iwasan nyo po yan, huwag yung kung may ganun, huwag yung tutukan ng napakalapit. Alayan nyo lang po yung car sa likod kung tumutok. Kailangan niya maintindihan dahil nasa ganitong sitwasyon tayo. May mga nangaasar po kasi minsan mga ka-angel para maging mabilis ka. So lalo pag kayo mga malalaking car, huwayaan nyo yun mga ka-angel. Kung gusto nilang mag-overtake, overtake sila sa left. So mag-exit tayo dito at mag-iigib tayo ng gasolina para sa car natin na nakapark na insurance. At saka dito na rin. So ayan mga ka-angel, ang sitwasyon ng Calgary ay talagang ganito yung snow. At hopefully hindi po magtatagal ito. Sana hindi siya abot hanggang gabi para at least naman mas safe, lalo yung mga nagdadrive po sa gabi dahil para makita yung daan. At maklear na rin po yung daan ng mga snow removal mga ka-angel. So ayan, daan-daan pa tayo at mag-exit na tayo sa tawid tayo sa left. So ito mga ka-angel, mag-gloves tayo for safety purposes para hindi natin mag-spill siya. At least hindi direct sa skin natin o kaya para hindi manirita. So gloves tayo. So ito, bubuksan na natin mga ka-angel. Ito. So ito. Yan. Ito mga ka-angel, oh. Morning. Hi, how are you? Good. We went to Denver, Colorado.